Ito ang magandang balita na dapat malaman ng taong bayan at tila ayaw ipalabas ng mga bayarang media matapos nga ang mga kontrobersiyang kinakasangkutan ng gobyernong Agba patungkol sa maanumalyang korupsyon sa mga flood control projects at ang mga di umano'y kadramahan o mga palabas ng Independent Commission o ICI ng Marcos admin na tila klaro pa umano sa sikat ng araw ang tunay na motibo nito ay para lamang umano mapagtakpan ang mga ginagawang kabulastugan ng Administrasyong Marcos at para madiin ang mga Duterte lalong-lalo na ang mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte upang hindi na umano makatakbo pa ang mga ito sa darating na eleksyon sa taong 2028 lalo pat magpasangga ngayon ay nangunguna pa rin sa lahat ng survey ang Vice Presidente na si Inday Sara Duterte na siyang gusto nilang pilayan sa kadahilan ng sila'y natatakot na makabalik ang mga Duterte upang mamuno muli sa bansang Pilipinas. Kaya't sa wakas ay ito na nga ang magandang balita na siyang gumimbal ngayon sa Administrasyong Marcos dahil Korte Suprema binasag na ang katahimikan matapos itong maglabas ng matinding ultimatum sa mga ahensya ng gobyerno na pinamumunuan ni Marcos Jr. Gaano kaya ito katotoo ating alamin, pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Tila kumilos na nga ang Korte Suprema na siyang nagpagimbal ngayon sa gobyernong Agba matapos itong maglabas ng biglaang ultimatum dahil pinakukomento na nga ng Korte Suprema si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa petition writ of kalikasan na inihain ng ilang abogado at environmentalist dahil sa umano'y mga sablay at ghost projects ng pamahalaan sa flood control. Para sa buo pang detalye ng balita, narito't panoorin pa natin ang full video. Inutil kayong mga ICI kayo dyan. Mag-resign na kayo. Willing kayo to compromise para may transparency. Gagago nyo talaga, no? Kayo pa willing mag-compromise sa amin, sa mga tao. Eh, may constitutional right kami to information, di ba? Mga gago kayo dyan. Sawa na kami sa mga katutaan nyo, mga kahayupan na walang mananagot. Walang mananagot. Sinong Valdez pa ngayon ang hero? Aba, hutang ama! Ang mastermind pa! Ang mag-state witness? Eh, yun ang inirekomenda nyo, mga ICI kayo, mga inutil kayo. Ang utos sa inyo ni BBM, si Saldi ko lang ang ikukulong nyo, yun lang yun? Yun na? Talagang untouchable si Romualdez sa Martin Luther King, ha? Ay, kung hindi nyo kaya, panindigan yan. Yung putang aman yung ICI na yan, wala nang trust ang tao sa inyo, ay mag-resign na kayo lahat. Diyos ko, akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. Hindi, I swear to the flag, si BBM, hindi yan siya nagtatanong ng trabaho at all. Kaya napansin nyo ba, walang direksyon yung governance at walang direksyon yung iba't ibang departamento. Bakit? Kasi he doesn't give direct, he doesn't command. He doesn't command, he doesn't ask, he doesn't say that, look, there's a Philippine development plan. What are you supposed to do about this? Akala nyo ba yung ginawa ko sa DepEd, galing yun kay BBM? Hindi, akin yun. Lahat. Kasi he did not give any orders at all. So pag upo ko doon, sabi ko sa mga kasamahan ko, sa mga USEC at ASEC, I think this is our show. Kasi walang participation at all ang Pangulo. So gagawin na lang natin kung ano yung dapat na gagawin para sa edukasyon dito sa ating bayan. So we created the matatag agenda. We followed through with the matatag curriculum. At unfortunately, hindi kami natapos kasi yun nga, nag-decide ako na I don't deserve the attack that were thrown at me by the administration. Kasi ako na nga lang siguro yung kaisa-isa dong nagde-deliver para sa cabinet ni BBM. Tapos gadun pa yung gagawin nila sa akin. O di, nung nawala ako, di wala na. Wala na siyang accomplishment at all. Ipanoorin natin ito, ha. Napakaganda nito. Makikita ninyo kung gaano na tayo kakurap at gaano katindi yung systematic corruption, institutionalized corruption sa Pilipinas.
Usapan natin. Alam mo, pagka kayo nagsimulan talaga, wala katutunguhan yung ating pinag-uusapan. Hindi, binabalita lang po natin dahil sa halos araw-araw. Hindi, binabaligtad yun na yung ikot ng daigdig naman. Hindi na pwede yun. Halos araw-araw po, malalakas ang lindol. Ito, magnitude 6.0 kanina Maganda ito ha, sandali. Intro lang ito. umaga dyan po sa Surigao del Norte. Yan, bago yan ha. Magnitude Yan ang latest. 6.0, Sen. Saan yan? Sa bayan ng General Luna, Surigao del Norte, 7:03 a.m. kanina. General Luna. Opo. Surigao na ito, Sen ha? Surigao. Surigao. Ibang lugar po ito kaysa doon sa mga nauna. At ngayon daw po ay nawalan sila ng kuryente dahil sa pangyayari na yan. Kaya alam niyo naman ang Surigao, napakaraming mga, lalo yung bahagi dyan sa, tag ito, yung maraming mga turista. Dinadayo yung lugar na yan. Pero ako sa tingin ko, Sen, sa dami ng mga kalamidad na yan, yan talaga nagpapatibay sa ating mga Pilipino, di ko ba? Yan ang, kumbaga, ay hinaharap natin at nagpapatatag sa atin bilang isang tunay na Pilipino. Yan, ay totoo naman yan. Ang Pilipino talaga dahil sa resilient siya di ba? Opo. Matyaga siya, resilient. Alam niya na lahat nito'y pangkaraniwang nangyayari para subukan siya talaga Paano mo nga naman susubukan ng katatagan ng isang tao kung di siya dadaan sa ganyan, di ba? Tama po. At pinadadaan sa ganyan Kasi pag halimbawa kunwari yan lang yan, hindi siya maniniwala Totoo po. Diba? Pero ito, nanginig ng lupa pag hindi ka pa naman naniwala dyan, ewan ko na lang. Kamukha niyan, yan ba yan? Opo, Surigao del Norte po ito. Ang minsan lang po kasi, Sen, ang hindi natin matanggap, ito, natural calamities po ito, yung natatanggap natin. Ang mabigat kasi, Nelson, yung man-made calamities, Sen, na dapat sana hindi nangyari, hindi naganap, pero yun po. At isa nga po, ang itong kinakaharap ng ating bansa ngayon. Yun ang nakapanginginig ng laman. Yun ang nakakagalit, Opo. Kung bakit yung kawalang-iyaan ang nananaig. Samantalang ang dami niyang kayang isipin sa ikabubuti ng ating bansa. Opo. Kasi lalong-lalo na may pinag-aralan naman sila Yan, opo. Sana man lang kung alam mo na itong mga taong ito hindi nakatungtong sa paaralan Kahit grade 2 hindi umabot Di ba? O kaya naman wala silang kinagisnan na pamilya. Ang mga kahalubilo nila ay puro mga hayop sa kagubatan. Nako, Pati salita ng mga hayop naiintindihan nila. Baka sakaling masasabi mo nang dahil sa kanilang pinagmulan, kaya nakaisip ng ganun Pero itong mga taong nagsimula nitong pinag-uusapan natin, yung flood control. Opo, isa po yan. Opo. Paano mong iisipin, nagsipag-aral sa mga mabubuting paaralan? Yung iba mamahaling eskwelahan pa talaga. Yung iba nagsipasok pa sa seminaryo meron pa ba? Talaga, Ang tinutukoy niya dito yung mga politiko di ba, na merong pinag-aralan, maayos ang pinag-aralan, pero bakit ganun? Kaya sabi ko nga sa inyo, wala talaga sa pinag-aralan yan Hindi, totoo. Kasi bakit ganun? Bakit yung iba pa nga, nagseminaryo Hindi, alam mo, matindi itong ganitong klaseng sitwasyon sa Pilipinas. Kasi alam mo naman sa Pilipinas yung mga feeling educated, di ba? Lalo na yung tatlong tanga. Kilala niyo yung tatlong tanga? Na feeling educated. Pero pag titignan mo logic, wala. Ito naman, sinasabi dito, yung mga mambabatas natin, mga government official na ang tatalino, Harvard, Oxford. Pero grabe ang morality, yung corruption sa puso. Di ba? Kung sino? Hindi, wala akong Mamaya sasabihin ko sa'yo. Sige. Magtataka nga kung bakit parang nasaniban Demonyo yan. Hindi pa karaniwan itong nangyaring ito Ito na siguro ang pinakamalala, siguro lantaran at walang pakundangan na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Paano mo iisipin na kaya nilang gawin yun nang hindi man lang sila nagkaroon ng konting remorse sa sarili nila? Yung pag-aalinlangan, yung pag-aatubili, hindi. Systematic. Talagang pinlano. Isip-isipin mo yung pagnanakaw nagsimula sa budget mismo. Ayan. Pagkaraniwan yung magnanakaw dahil sa, alam mo, may kapangkaraniwang may damdamin dyan may guilt feeling din yan, nahihiya. Totoo naman tao pa rin yan. Kaya kung minsan magnanakaw yan, hindi mo alam gabi. Nakatay pa mukha. Nakatakip po, dahil nahihiya Ito kabila pa. Kabila pa nung mga magnanakaw na kilala natin. Walang takip ang mukha. Nagpapapicture pa Kung tawagin honorable. Ito na yung nakikita kong pinakalundo. Pinakamalala, pinaka-worst. Sapagkat alam mo, ano na ito yung ewan ko, Nelson, sa avatar mo, kung meron kang makukuha isang salita na po pwedeng aakma, madidescribe mo. Yung sidhi ng kanilang anong tawag doon? Yung wala nang kasapatan Hindi na milyon ito, hindi na bilyon trilyon ang pinag-uusapan dito. Totoo kayo. At sana man lang, yung perang pinag-uusapan natin ay hindi
makadidisgrasya sa bansa natin. Ay, naku. Lalong-lalo na sa marami nating kababayan na kung makikita mo ang kalagayan sa buhay. Oho. Wala kang pagpagamot eh. Totoo po. Pagkain, talagang makikita mo, hindi makapag-aral. Nakikita mo yung pinuntahan ko sa Agusan. Ni tsinelas, wala yung mga bata eh. Aha. Totoo. Kaya mabuti na yung kasama ko, mabuti na ang naisip niya. Sabi ko, bakit naman ka ako yung mga tsinelas, hindi pare-pareho ka ako yung kulay. Kaya mo na ako, sabi niya, importante lang, meron silang... Dahil sa sabi sa paa. Oo, isip mo yung kaliwa, berde, yung kanan, blue eh. Butas pa yan. Oo. Pero kahit papaano, nabigyan lahat ng tsinelas, mga Opo. bata. Tsinelas pala, at least napagpasaya po sa kanila. Oo, Sen. pero kung titingnan mo, bakit nagkaganon yun eh? Walang-wala talaga eh. Pagkatapos itong mga taong ito, napakalakas ng, ewan ko, yung influensya sa sarili. Hindi ko malaman kung saan nila kinuha yung lakas ng loob para gawin nila yon sa ating bansa. May ginamit kayong termino dyan, Sen, eh. Halang ang kaluluwa. Yung? Hindi naman akin yun eh. Ay, di ba halang ang bituka? Iba Na- kasi halang ang bituka sa halang ang kaluluwa eh. Hindi kasi ako nung ako'y Alang ang kaluluwa. Hindi, totoo nga. Bigyan ko kayo ng kwento. Mamaya, ikikwento ko ulit sa inyo. 5 pa lang, mahilig na ako sa sine, Jen eh. Opo. Alam mo naman pagka yung mga Opo. kontrabida nag-away. Opo. Ha? Yung Fernando po Jr. Ano Oo, yung... pagkatapos yung, alam mo yung Mary Walter, di ba? Yan. Kilala mo yun eh. Opo. Ikaw naman eh. Official ng Red Cross po. Sen, ang tanda na nun ah. Napakapaghalataan kayo ah. Yan eh. Hindi ba si Si Mary Walter. Mary Walter, hindi ko malaman kung sinong kasama niya, si Ruben Rustia yata yun. Oo. Kapag ka pinagsasabihan yung mga May magnanakaw ng dialogue. kalabaw noon eh. Kalabaw pa lang ang ninanakaw noon eh. Pagkatapos meron pang mamamatay doon sa eksena na yun. Magsasalita yung Mary Walter. Oo. Mga halang ang kaluluwa. Yan, Sabi niya. Doon ko mga halang ang kaluluwa. So na-internalize ko yung, may di-describe niya pagka yung mga bagay na talaga nakapanlulo mo. Opo. Na kapag bibigay ng masidhing kalungkutan, nasasabi mo yung mga kataga na yun. Halang ang kaluluwa. Kasi, Di ba? kasi pagka halang ang kaluluwa, hindi mo na iniisip kung ano yung mabuti. Wala ka nang iniisip, hindi mo na naiisip kung ano magiging kahihinatnan, Tama. anong epekto, anong impact nito sa lipunan, sa bansa mo na ginagalawan. Lalong-lalo na yung mga mamamayan. Hindi mo na iniisip yun. Mabuti Ang pa yung- iniisip mo na lang yung sarili mo. Hindi ko nga malaman, gaano bang pera ang kailangan nila? Oo, nga no. Di ba? Oo. Well, biblically Sen, talagang ano yan eh. Walang Kabusugan. walang kasapatan. Kaya yung sinasabi ni Nelson kanina na habang kayong dalawa minimake-upan, Opo. ano kaya mabuti nating gawin? Kaya nga Paano po, mabuti nating i-propose sa kanila sa gitna ng pinag-uusap? Ang pinag-uusapan dito mga kababayan, kung bakit bagang, kasi yung iba, dati, slight lang. Yung magnanakaw lang. Diba? Para sa sarili, magnanakaw lang ng bahagya. I mean, bagamat sa magnanakaw, pero hindi mo naman sasagarin to the point na you would step on someone, di ba? Or you would damage someone. Or may madidisgrasya ka, di ba? Hindi, ngayon hindi na eh. Parang wala nang kasapatan, di ba? Iyan po kasi yung sinasabing yung sa Biblia, di ba? Ang tao, pasama ng pasama. As the day or the end times is coming, people will be lovers of themselves. At the same time ito po ay wala na pong kasapatan ng tao. Ibig sabihin hindi na ho sila nasasatisfy. Yung bagang di ba mayaman ka na, hindi mo na nga maalam kung saan mo ilalagay pera mo eh. Susunugin mo na nga lang para lang talaga may tago mo eh. Pero gusto mo pa yung mag-kickback ng mag-kickback. Yan po ang sitwasyon ngayon sa ating bayan, yung mga congressman natin, di ba? Ang dami ng pera. Ikaw na ang pinakamayamang congressman. Ikaw na ang ewan ko ba, saan mo ilalagay? Saan mo gagamitin? Ang laki-laki mo na, putang ina ka. Tapos, gusto mo pang maraming makain. Anong plano mo kayo? Nangayayat ka. Pa natin na ito. Kasi ang sabi nyo, Sen, budget ang pinagmulan eh. Oo. Totoo naman sa budget nagsimula eh. Anong magandang gawin? Kasi ngayon, ginagawa nyo yung budget. Oo. Noong nakaraan, ginawa yung budget, 2025, for this year, meron pa eh, di ba? Totoo. Ang pinakamalala kasi, itong budget para sa taong ito. Yan, tama. Nung ginagawa Yung ito, 2025. 2024 kasi, di ba? Yes, opo. Oh. Ginagawa ang budget kasi bago matapos ang taon para sa susunod na taon. Yes. Halimbawa, itong taong ito, ginawa namin ang budget, nagsimula September 2024. Pagkaraniwan, Agosto pa nga kung minsan eh. Opo. Dahil lang na ibibigay sa inyo mga July, August. Karamihan pagkatapos ng SONA, Sen. So di ba? September pa lang, agaran mo ng babanatan yan. Opo. So kinakailangan matapos ang House of Representatives, mga Oktubre man lang, o kaya katapusan ng September, Opo. sapagkat yan ay dadalhin sa Senado para doon naman ihimayin. At kung merong hindi pagkakaunawaan sa dalawang version na yan, pag-iisahin, ito nga yung tinatawag na bicameral conference. Yan, opo. Ayan, nakita mo naman ang nangyari sa 2025. Ito lamang ang budget
na umabot sa Korte Suprema sa aking pagkakaalam. Kinwestiyon pa po yan sa Korte Suprema. Wala namang pumunta sa Korte Suprema para questionin ang budget na ito eh. Sapagkat ito lamang ang budget na pagkatapos ng bicameral conference, katakot-takot na blanco ang nandun. Wala pa ako nakita ganun eh. At hanggang ngayon, na hindi pa naresolve po yan, ha? Wala pang solusyon. Kinalimutan na nga nila yan yung pinakakurap na ganyan. Mantakin mo, saan saan mo makakakita na pinasa yung budget na blanco? Di ba? Ang lupit nun, Brad. Blanco. Para bagang nagbayad ka sa tao. Ito, bayad ko sa utang ko. Blank check. Di ba? Mantakin mo yung blank check, blank na budget. O ibig sabihin nun, kahit ano ilagay dyan. Supreme Court yan. O paano mariresolve ba? Hindi naman gumagalaw ang Korte Suprema, hindi siguro malaman. Ngayon lang nangyari kasi sa buhay ng ating bansa. Totoo. Napatala sa kasaysayan ng ating bansa sa kauna-unahang pagkakataon na natapos ang bicameral conference, tinadtad ng blanco. Ngayon, lahat nagtatanong, sino ang pinakamagaling na naglagay ng mga sagot doon sa blanco na yun. mga blanco. Kasi pati yung mga pumirma sinasabing, meron kami nagaganyan. Kasi kung tayo ay nasa eskwela, lalong-lalo na nung tayo nasa primary school. Hindi ba, Nelson? Si Nelson, ang pinaka gusto niya yung filling the blanks eh. Kasi kapag ka matalino ang tao, gusto niya filling the blanks. Si Jen naman, kasi hindi masyadong matalino, gusto niya multiple choice. Baka sakali may tumama. Sabi ni Jen, ilo o paberage? May tsamba ito. May tsamba ko rito. Lahat A. Kaya lang si Nelson, sigurado niya. Mas gusto ko kanya yung filling the blanks. Yan. Di ba? Tama po. Sapagkat kapag wala ka talagang ni-review, masisiro ka talaga doon. Hindi mo may invento yun eh. Totoo po. Di ba? Isip-isipin mo naman. 28 blanco ang nakita ko. Ayun. Na ikinalat sa siguro mga 12 pahina. Sino yung pinakamagaling na tao na naglagay ng... Paano niya nailagay yun? Hanggang ngayon, wala pang lumulutang kung sino sumagot dun, ha? Walang gustong magsabi. Opo. Sabing ganun ng ibang haka-haka. Baka naman kayo dun sa House of Representatives ang gumawa niyan. Dahil dyan naman ipiprint eh. Kayo magpapaprint yan eh. Opo. Hindi kanya, baka sa DBM. Hindi baka sa Malacanang. Sino nga, di ba? Ayan. Kailangan kasi matukoy mo kung sino. Isip-isipin mo naman ha. Sana sabi ko na sa inyo. Karaniwan magsisimula ang debate September, Oktubre. Alam mo, ito yan yung pino-point out ni yung congressman sa Davao, di ba? Pino-point out niya yan eh. Para bagang sinasabi niya, sandali, may blanco sa budget. Noong una, sinasabi na mumulitika lang daw siya, di ba? Nung congressman na yon kasi maka-Duterte siya, taga Davao na congressman. Pero eventually ngayon, lahat na nagsasabi talaga na kurap yung budget. So, all along, tama pala yung sinasabi ni Congressman Ungab, di ba? Na tama yung talagang merong discrepancy o may mali doon sa nangyari doon sa budget. Pabira. Akala ko ba nung una na sinasabi ninyo mali, fake news. Ito. Yeah? Diembre. Opo. O di 3 buwan. Hanggang sa umabot yan sa BICAM nga. Kumisan nga, halos matapos na yung Disyembre. Nag-aalala na diba? Kasi kapag hindi mo natapos ng Disyembre, marire-enact yun. Okay. Palagay mo na lang 3 buwan. 3 buwan at kalahati kayong nagdidebate. Pagkatapos isang tao lang, ang gagawa ng... Doon lang pala ayusin. Babaliwala pala lahat ng debate ninyo. Bakit tayo nagdebate? Nagpagod pa tayo na kung minsan nga inuumaga pa tayo ng kakadebate rin. Pagkatapos isang tao lang ngingiti-ngiti. Sa gitna ng pusikit na karimlan, may daladalang ballpen. May daladala. Nagkasagutan yung mga blanco. Yung ballpen na yun ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng ballpen. Isipin mo. Siya ang susulat. Alam mo yung budget natin, katumbas ng isang cheque lang. Opo. Sabi nila, ayan ang budget. Diyan nakasulat lahat ang bibilhin nating produkto at serbisyo na yan ang pagdadamutan ng bawat isang Pilipino sa susunod na taon. Yan, sa loob ng isang cheque lang yan. Paano may blanco ngayon yan? Sino yung makapangyarihan na yun na nagsulat ng mga blanco na yun? Hindi naman natin na blanco yun eh. Oo nga po, no? Hanggang ngayon na walang umaamin. Hanggang ngayon, pinag-iisipan ng Korte Suprema paano natin bibigyan ng kasagutan ito. Sapagkat ang iniisip sen kasagutan, para ito'y huwag nang maulit, paano ito susolusunan, 300 mahigit na mababasa sa Kamara, 24 na senador,
meron bang nakapag-isip sa inyo? Halimbawa, sa inyo pong mga mababatas, kung paano nga kaya mahihinto o masosolusyonan itong problema ho ng pambansang budget natin? Hindi kasi ako nagkaroon ako ng idea. Kaya nga nagkakaroon ng ganong mga eskema eh. Kaya nagkakaroon ng ganong mga adventurism. O nakapag-iisip sila ng kung ano-anong kaparaanan para nga makagawa sila ng bagay-bagay na kanilang pagsasaluhan. Pagkakakitaan. Yan, opo. Nakita ko na nung ako'y nung nandun ako sa Blue Ribbon Committee. Ano ba ako yung bakit meron na tayong NEP? Yung NEP, ito yung National Expenditure Program na ang nagpupundar nito sa umpisa, yung tinatawag na Development Budget Coordinating Council. Ito yung DBCC? Ito yung DBCC. Sila pala bumubuo ng NEP? Kasama sila doon. Okay. Pagkatapos, kasi pasisimulan nila, sila yung magsisimula ng mga general principles kasi. So, ang DBCC, sila yung magsasabi ng ating mga economic variables. Okay. Yung mga economic assumptions natin, kinakailangan ito yung ating magiging parametro. So, sasabihin niya, kailangan ang inflation natin, ang rate of inflation ay, kunyari, hindi tataas sa 4%. O, yung ating debt to GDP ratio, ganito. Okay. Yung ating ekonomiya, kinakailangan lumago tayo between 5.5 to 6%. Okay. Ito yung mga economic variables. So, mula doon sa mga variables na yon, magsasubmit ngayon ng kani-kanyang budget ang lahat ng ahensya ng gobyerno. Meron silang pamamaraan dyan, naka-online naman sila eh. Halimbawa, si Nelson, Department of Agriculture. Ikaw naman, DENR. Merong lahat na DND, lahat na ng ahensya. Magsasubmit ngayon. Ang DBM ngayon, kung siya yung naatasan, na siya yung budget, magbabudget ng lahat ng pondo na yun. Ayan, ito pinapaliwanag kung saan pumapasok yung matinding korupsyon. Siya magtatala lahat. Ang pinakamalaking patalaan na yan, manggagaling sa Department of Public Works and Highways. DPWH pala. Inamin niya na wala siyang masyadong control doon sapagkat specialized agency daw ito. Kaya minsan... nakita ninyo? Supposedly, magsisimula yan sa Department of Budget and Management, DBM, di ba? Pagdating sa... Kasi yan ang inatasan ng pinakapinuno, ng presidente, na mag-ayos ng budget to make sure na balanse ang budget sa bawat departamento. Dapat hindi ito sasapat, yung gastos ay hindi sasapat sa kita. Kasi ganun yan hindi naman, halimbawa, kung kayo sa bahay ninyo, di ba? Hindi pa pwedeng inaayos nyo lang yung gastos. Wari, 5 yung anak mo, di ba? So, ito yung gastos plus meron pa kayong mga bill sa bahay, kuryente, tubig, internet. So, ikaw bilang nanay, inaayos mo yung budget to make sure na yung sahod ng asawa mo ay nadidistribute ng tama. Hindi pa pwedeng mas malaki ang gastos kaysa sa kinikita. Nagigets nyo? O kung meron mang kikitain, mangungutang tayo sa mga loan o sa negosyo. Kunwari may negosyo ka, uutang ka para itong negosyo na ito ay kumita at unti-unti kang napoprovide sa pamilya. Tapos babayaran mo monthly yung inutang mo. So yung nanay, siya ang nag-aayos niyan sa bawat anak, sa bawat gasto, sa bawat utang, sa bawat kita ng iyong asawa. Di ba? Kahit yung asawa mo kumukupit. Ganyan yun di ba? May kabit. Siyempre, pag may kabit, merong kumukupit dyan, di ba? So, ganon. Inaayos mo na. Pero ito matindi. Bakit? Yung anak mong pangalan si Banatbay. Ang inang anak yan, no? Pangalan Banatbay. Gago! Yung pangalan mong anak ni si Banatbay, meron siyang sariling patakbuhin sa buhay. Yung mga gastos niya, yung bibigay mo sa kanya, siya ang may karapatan. Direkta sa presidente. Sa presidente. Direkta sa tatay. Di ba? So, ikaw bilang nanay, ikaw yung DBM, ikaw yung management, budget management, wala kang pakialam sa gastusin ni Banatbay, yung anak mong isa na pasaway. Yeah? Diretso yan sa tatay. Yung tatay ang bahala dyan. Meron silang kuntsabahan ng tatay. Kung anong gagastusin, saan gagastusin, kung paano income, lahat nandun sa tatay direkta. Ganun ang sistema sa Pilipinas. Yung DBM, hindi niya makokontrol ang DPWH. Ang may control lang yung presidente. Gago! Ano bang pinakakurap na ahensya ng gobyerno? Gago! Masasabihin nyo walang kinalaman yung presidente? Gago! Paling Claire. Sasabihin mo, ay hindi, yung presidente nga ang nag-initiate ng anti-corruption. Gago! Sinong niloko mo, Auntie Claire? Ha? Sinong niloko mo? Ayan na nga pinapaliwanag na sa'yo eh. Kasi tinanong nga daw ni
ni Marcoleta yan doon sa DBM. Sabi nila, wala. Pagdating sa DPWH, off, ano kami dyan, off-hand kami. Wala kaming pakialam. Di namin pwedeng pakialaman yan. Usapan na lang nila ng presidente yan. Gago! Tiba-tiba, oh, grabe, no? Pinagtatalunan. Paano specialize yan? Bakit wala kang kinalaman dyan? Lahat ba ng itinala niyan? Wala ka bang karapatan para tingnan yan? Sabi po ng DBM, sa DBM po. Ikaw ang budget eh. Ikaw di ba pinagmulan natin yung mga economic variables? Opo. Yung economic assumptions na sila ngayon ang magiging guideline natin. Kaya natin inilatag ito. Kami na pinakapundasyon eh. Oo. Lahat nakaano eh. Oho. Mula doon, inamin nila na, okay, meron na ngayong, hanggang sa, ito yung tinatawag, yung stage na to, ito yung tinatawag na budget preparation. Okay. Okay, budget preparation yan. So, lahat ng nakatala doon, ang assumption natin, ito ang mga pangunahing pangangailangan ng ating bansa at ng kanyang mamamayan. So, nakatatag na yun, ano? Ibig sabihin, ang pinagmulan nun ay yung pangkalahatan at individual na tuntunin o na inisip ng bawat ahensya na binuo ng DBM. Ito ngayon ang panggastos natin para sa ating mamamayan. At nakasalig na doon kung saan natin kukunin ang ikabubuhay natin. Yung gagastusan na yan. Kaya lang, nung tinanong ko, paano nangyari? Bakit nagkakaroon ng ganito, ganyan-ganyan? Inamin ngayon nila na mula doon sa naitatag na nila na nabuo na nila, yun yung pinaka-NEP. Nabuo na yung conservative estimate. Ito yung pangunahing pangangailangan natin. Yan po ba ipapasa sa Kongreso? Yun po ba yun, yung kabuuan na yun? Ito nga yun eh. Okay, opo. Ito nga yung National Expenditure Program. Kung tawagin nila NEP. Opo, yun po yung ilang libro na sinasubmit sa Kongreso. Ngayon, ito ngayon ang hihimayin. Ngayon, habang inihimay yan, meron silang tinatawag na ibinibigay. Inamin ngayon ng DPWH. May allocable. So, dadagdagan yung NEP, meron lalagyan ng allocable. Bakit ka ako nilalagyan ng allocable? Magtapat na kayo. May allotment pala, no? Grabe, no? Kumbaga, ang allocable is an allowance given to the members of the House of Representatives. Allocable. Mantakin mo, DBM na mismo magbibigay ng pera. Putang ina, yan ang sinasabing institutionalized. Hindi na nila nanakawin. Bibigyan na sila ng pera ng DBM. Reward. Reward sa pagiging sip-sip nila kay Marcos. Reward sa pagiging tuta nila kay Marcos na hindi nyo kami i-impeach, huwag nyo kami i-impeach. Ito. Ito ang allocation sa inyo. Ito. Basta sip-sip lang kayo. Kami nang bahala. We got you. Kami nang bahala sa mga kabit nyo, sa mga drugs nyo, ganun. Di ba? Ang lupit, ano? Ay, nako, hindi. Ito, ang sinasabi natin dito, it's not Marcos personal. Baka sabihin na iba, personal. Hindi, galing na mismo daw yan sa DBM. So, ibig sabihin, sangkot po ba si Marcos dito? Siya bang nag-utos nito? Ayan ang tanong eh. Kasi doon magsisimula eh. Nakita mo naman sa saligang batas natin, the power of the purse in the House of Representatives. Kasi appropriations ito. Yes po, yes. So pagka appropriations, fiscal o private nagsisimula, House of Representatives. So ba't ka ako nagkaroon naman kayo ng ganong patakaran? Kasi po para hindi na po mamolestya yung aming mga inilatag. Para hindi na po kayo manggulo. Magbigay na lang kayo ng si Congressman Nelson Lubao. Teka muna, bakit nilagay mo yung ganyan yan? Paano yung distrito ko? Yan. Okay, para hindi na po kayo manggulo. Sir, wag na po kayo manggulo. Total, meron naman po kayo. May alam. Ito yung allocable. Para hindi nyo pakikialaman, naguguluhin yung budget, bibigyan na lang kayo ng allocation. Ang lupit! Talagang institutionalized. Para hindi kayo magulo, para hindi kayo, hati-hati na kayo. Ito, pera sa inyo. Ang lupit! Kaya naman pala nagkukumahog ang mga gago maging congressman. Kahit gumagastos na lang milyon-milyon sa eleksyon. Kasi pansinin nyo gumastos ka talaga sa eleksyon ng milyon-milyon. Mantakin mo yun. Bakit ka gagastos ng ganong kalaki? Bakit ganon ang laki ng milyon-milyon? Bababawi mo pala sa allocation. Allocation pa lang yan, Actually, malamang sa malamang, sistema na yan noon pa. Ewan ko kung kailan nagsimula yung ganyan sistema. Malamang sa malamang, hindi ko sinasabing sangkot, kasi baka sabihin na iba dyan so pati pala kay Duterte. Hindi natin sinasabing gayaan. Ang sinasabi lang natin, ganyan ang institusyon, kalakaran. Ngayon, kung bakit pumutok ng todo-todo, it is because, aside from the allocation, humuhut-hut pa sila, nanggugulo pa sila, kumukuha pa sila ng iba pang mga ghost project. Gago! Kaya ngayon sinasabi kanina na walang kabusugan, yan yun walang kabusugan. Meron na nga kayong konting korupsyon, pinabayaan na nga kayo para hindi na kayo manggulo, nagpasa pa kayo ng mga ghost project.
Sa isa pala sa kasita, pang arreglo pala yun. Allocable. Pagkatapos ng allocable, 300 mahigit yun eh. Opo, sa lower house. Ang bawat isang, sabi ko nga sa inyo, pagka regular congressman ka, 1 billion ang 1 average. billion. Naku, laki. So may nakalaan sa yung 1 billion na maglilista ka ng project na gusto mo. Kakalat mo lang. Kasi bawal na yung pork barrel, kaya ngayon, yung ginawa nila, pwede ka ngayong maglista. Yes, lista mo na. So, ang tawag nila, insertion, lista, amendment, bla bla bla, whatever. Yes. Maliban doon sa allocable, meron kang leadership, sabi niya. Ano yung kang leadership? House leadership. Yan po yung mga leader. Andiyan po yung speaker. Andiyan po yung deputy speaker. Andiyan po yung majority leader. Andiyan po yung deputy majority leader. Kaya naman pala ulul na ulul sila sa pagiging leader. Kasi, pambihira, oo. Kaya pala. Andiyan po yung minority leader. Yan, opo. Andiyan po yung mga chairman at vice chairman ng mga Appropriations Committee. Yan, O, magkano naman yan? Ito po. O, pabukod yan, ay maglalagay po ng unprogram. Bakit? Ay, ba, iba po yung program. Kanina naman yan. Ay, yan yung mga hindi pa nakikitang maaring panggalingan ng ating mga pangangailangan. Anak ka na siya. May allocation na. Ito, ganito ka-institutionalize ang ating ano. Meron pang for the leaders. Di ba? Yung mga deputy, napakaraming deputy. Aside from that, meron pang unprogram. At yung unprogram na yan, walang iba yan kung hindi presidente. Ang unprogram, siya ang magdi-decide in the future. Ngayon, tinanggal daw yung Ghost Project, tinanggal yung flood control project sa DPWH. Pero, ang laki ng unprogram funds. So, para bagang sinabi mo, sige, tanggalin na natin muna dyan kasi ang pangit nung image ng yung salitang flood control. Tanggalin natin dyan. Ilagay muna natin sa unprogram. Gago! Na eventually, ang presidente magsasabi, pag sinabi mo kasi yung program, wala pa siya ngayon. Pag-aalatan. Iaalat mo pa yan sa, in the future. Ano yun? Pag tumakbo yung impeachment, gagamitin niyang unprogram funds. Gago! Bago mag-eleksyon, gagamitin niyan unprogram funds, di ba? Gago! No wonder